mo, hindi mo lang pipiliin sa simula. Pipiliin mo pa rin kahit sa dulo, kahit sa gitna ng bagyo at katahimikan. Halatang kinakabahan talaga si Akiro. Nanginginig yung boses niya. Pero sabi ko naman sa kanya na sa akin siya tumingin para hindi siya kabahan. Ginawa naman niya ang sinabi ko at eto, nakangiti lang ako habang nakikinig kay Akiro. Habang nakatingin kami sa isa't isa. Wala talagang katumbas ang bawat ngiti ni Akiro. Sa mga ngiti niya, tila ba mabubuhay ang puso ko at nagkakaroon ng kulay ang mundo ko. At ang nararamdaman kong bago sa puso ko, isang pagkakataong sana totoo. Sana hindi maging mabigat sa dulo. Matapos yung pagsasalita ni Akiro, eto, bumalik na siya sa loob ng bahay. Tapos sumunod na ako sa kanya at ayun, dumiretso siya sa silid niya. Pagpasok ko, nakahiga siya sa kama na nakapikit ang mga mata. Diretso pasok lang ako at diretso upo sa gilid ng kama. Ang galing mo, Akiro. Nakakaiyak yung sinabi mo na. Nakakaiyak? Tinatawanan mo nga ako, Gab. Akiro, hindi ako natatawa kanina. Masaya lang ako kasi matapang ka pala. Gab, nakakahiya talaga. Ang daming tao. Ayoko nang ganun. Hindi ako sanay. Tapos, lahat sila sa akin nakatingin. Akiro, minsan lang yun. Wika ko tapos eto. May nasagi yung paa ko sa may ilalim ng kama. Na eto, sinilip ko kung ano. Ano kaya to? Parang isang lumang kahon na yari sa kahoy. At ewan ko ba kung bakit parang may bumubulong sa akin na kunin ang kahon. Kaya ito, kinuha ko yung kahon at ipinatong ko sa mga hita ko. Akiro, ano to? Hala, bakit mo kinuha yan, Gab? At bakit mo pinatong sa hita mo? Madudumihan ka. Okay lang, Akiro. Pero, ano ba to? Sa totoo lang, Gab, di ko din alam. Akala ko nga, ginto ang laman Pero, isang lumang libro lang pala. Tapos, kakaiba yung libro na yan. Parang may sumpa na ewan. Sa gubat ko yan nakita Ganun ba, Akiro? Pwede ko bang buksan para makita ko yung libro na sinasabi mo? Oo naman, tara, buksan natin. Wika ni Akiro. Kaya naman, sabay namin binuksan ng kahon. At eto, may libro nga sa loob na parang nakakatakot. Isang lumang libro na kulay itim
Tapos sa unang pahina ay may nakasulat. Kaya eto, binasa kong mabuti. At ang pagkakaunawa ko, parang libro siya ng hiling sa tunay na pag-ibig. At sa bawat pahina, may mga pangalan ng tao. Medyo nakakatakot. Baka mamaya, sumpa ang laman ng libro. Tapos, nakaramdam kami ni Akiro ng napakalamig na simoy ng hangin. As in, malamig na nakakakilabot. Gab, tago mo na. Natatakot na ako. Ako nga din, Akiro. Natatakot na. Ibalik mo na kaya ito sa gubat. Kapag nagpunta ako sa gubat, Gab, ibabalik ko na yan doon. Ibalik mo muna sa ilalim ng kama. Kinikilabutan kasi ako. Kaya ito, ibinalik ko na yung libro sa lumang kahon at inilagay ko na ulit sa ilalim ng kama. Pero napapaisip ako sa nakasulat sa unang pahina. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sa pagkakaintindi ko, sa malalim na mga salita, kapag isinulat mo ang pangalan ng taong mahal mo at humiling ka sa pahina na yun, ay magkakatotoo ang hihilingin mo. Subalit nakakatakot kasi kanina talaga may napakalamig na simoy ng hangin na dumampi sa amin ni Akiro. Nakakatakot, nakakakilabot. Baka mamaya sumpa yun. Gab, mamaya pala, siguradong siksikan dito. Pwede bang makitulog sa'yo? Oo naman, Akiro. Kahit araw-araw kang matulog sa apartment, okay lang. Sige. Mamaya pag uwi mo, sabay na tayo. Pero magpapaalam muna tayo kay Lolo at Lola. Dapat lang, Akiro. Baka kasi mamaya isipin nila na nakipagtanan ka. Hello? Grabe naman yun, Gab. Akiro, sanay ka ba na may katabi? Ako kasi, hindi talaga ako sanay matulog na may katabi. Gab, okay lang naman kahit sa banyo ako matulog. Basta malamig. Alo? Hindi naman ako papayag na sa banyo ka matulog, Akiro. Siyempre, sa tabi ko. Akala ko ba hindi ka sanay na may katabi, Gab? Akiro, sasanayin ko na ang sarili ko. Okay, sabi mo eh. Tara sa labas. Panoodin natin si Lolo at Lola. Kaya ito, paglabas namin, pinanood namin ang dalawang matanda na nagsasayaw ng sweet, tapos may nagsasabit sa kanila ng pera. Dahil sa Lolo at Lola ni Akiro, nagkaroon ako ng pangako sa sarili ko na gusto ko ding tumanda kagaya nila, na kahit maputi na yung mga buhok, kahit mahina na, ay pipiliin pa din ang isa't isa. At sa pangarap kong yun, napapatingin ako kay Akiro sa mga ngiti niyang hindi nagbabago.
may aaminin ako. Gusto ko na si Akiro.